Kasi kung ako lang ang masusunod dyan, itigil na yung mga investigasyon, mga drama dyan sa Kongreso, either House of Representatives o Senado. Grandstanding lang ginagawa ng mga politiko na to eh. Kung talagang seryoso tayo para mapanagot, ang mga dapat mapanagot, no, politiko man, contractor man, engineers man, no, idiretso na yan sa NBI. At isama na rin yung BIR. Para yung BIR, sila yung kukuha naman sa mga ill-gotten wealth nitong mga greedy na mga tao na to. No? Kasi dapat talaga makuha yung mga pera niyan dahil pera ng tao bayan ng bilyon-bilyong ginagamit sa flood control projects eh. May sistema, no? May karapatan ang BIR para kunin itong mga to. Kaya dapat ngayon pa lang ina-activate na yung ganyan klase ng investigasyon. Alam mo, tama ka, dapat itigil na yung investigasyon sa Senado o at saka dyan sa Kongreso kasi nakaka-bad trip lang. Isipin mo yung nagsasalita. Nagmamayabang, nagbibida-bida eh. Ang laki-laki ng insertion niya. Correct. Yung isa pa, ang galing-galing maglitanya. Eh siya yung dating opisyal. Pero in fairness sa House of Representatives, alam nila yan eh, na bakit namin iimbestigahan yung sarili namin, bakit namin kami magsasagawa ng investigasyon. Na alam nila, nakasamahan nila dyan mismo yung involved. Tama yan. Tama sa Senado, ganun din. Yan ang hindi naisip nung sa Senado. Yun ang kagalingan ng Marcos. Oo, ni Sandro Marcos. Hindi lang. Paano pagkakasama niya? Marcos, yung ama kasi ang nagsimula eh. Yung ama nagsimula nitong mga investigasyon na to at yung pagbubulgar nitong mga kontraktor na to. Tapos sinusugan ng kanyang anak, si Sandro Marcos, majority floor leader. Hindi niya papayagan na magkaroon ng investigation sa Kongreso. Bakit? Kasi yung mga congressman, yung ibang mga congressman posibleng involved eh. Yan ang maganda. Yan ang maganda. Ibig sabihin lang yan, walang pagtatakpan. Correct. Sabi ni PBBM, tamaan ng tamaan kahit sa kampe. Kaya nga na medyo na high blood ako doon sa mga nagko-comment doon sa live stream ng Senado eh. Si BBM pa rin na sinisisi. Etong mga bugok na to, bugok talaga. Mga bobo na to na mga nagko-comment doon, no? Sisisihin si BBM, kaya nga nagkaroon ng mga ganyan investigation dahil sa panunod. Sa sinimulan niya eh, di ba? Relax na. Yung nawawala yung filter mo. Relax na. Lumalabas yung linya mo sa litsilo. Pero totoo. I-address din natin kasi itong kaob-oban ng mga dealies, sisi ng sisi kay PBBM. Pero ano year pala nagsimula yan? Tingnan mo, yung ibang projects yan, 2020, 2021, 2022. Napondohan yan prior years. 2021, yung presidente dyan, yung nakakulong Oo nga, din nga. Hindi, meron nakalagay pa sa present ni Senator Lacson May 2018, 2019. See? So, hindi lang sa panahon ni BBM nangyari to, o nangyayari to. No? In fact, ngayon nga, mukhang sa panahon na to, na perfect dahil sinimulan noon eh. Tama yung sinabi mo kanina, matagal na nangyayari yan. Matagal na nangyayari yan. Naniniwala ko sa mga nakaraang pa presidente nangyayari. Pero, ang maganda rito, si PBBM, tinuldukan niya yung ang cycle, problema na to. Yung paulit-ulit na cycle ng korupsyon. Etong ginawa ni PBBM, walang nakagawa nito kahit sino presidente ha. Silipin yung mga kontraktor. Pag sinilip yung mga kontraktor, may tatamaan na malalaking opisyal ng mga politiko. At ano sabi ni PBBM, kahit kakampi, kailangan managot. Kumbaga kung ako nasa presidente ang understanding ko wala akong pakialam sa inyo kung i-bash ninyo ako, i-bash nyo yung administrasyon. Ang importante wakasan natin itong cycle na to na nangyayari na for the longest time. Ang masakit dito, yung bilyon-bilyong pondo na ginagastos diyan sa mga flood control projects na yan, inuutang pa natin yung iba diyan. Correct. Kaya talagang tutubuan pa natin. Napakasakit sa kalooban ng kahit mga ordinary tao, lalo yung mga naghihirap, no? Yung mga binabaha, yung nasisira yung mga bahay, yung nasisira yung mga kagamitan, yung hindi nakakapasok yung mga bata sa paaralan, yung hindi nakakapasok ng mga magulang sa kanilang trabaho dahil baha ang dadaanan nila. Yun ang masaklap. Yung mga pananim mismo, nakaka-apekto din niya sa natin, food security. Ano sabi ng isang senador? Naawa ko rito sa lugar natin. Kada baha, nagpupunta ako rito, namimigay ng ayuda. Pero ako pinakamalaki insertion. Alam na ng mga kabibiyem dati yung kasi tutukoy ko. Yung madrama ba? Yung madrama, yung may susundong ba? Oy, kabyo. Wala ko na. Hindi ba nila mo yun? So, ayun na nga mga kabibiyem. Anong oras na ba? Mahaba-haba pa. Idagdag ko lang to kasi pinapakinggan ko yung presidente kanina sa Baliwag, Bulacan. Kasi may mga proposals na itigil na yung pagbibigay ng pondo sa mga flood control projects. Which may point naman kasi yung iba, di ba? Kasi dadaan sa korupsyon. Kahapon narinig ko yung kay Congressman Liviste. Pero ang sinasabi ng presidente, itutuloy natin yan.
gagawin pa rin po itong mga flood control projects kasi nakukompromise yung mga communities. Kasi may mga legit needs naman talaga ang mga communities. Kailangan lang this time siguraduhin Mas na yung maayos. pera na yan ay mapupunta talaga sa proyekto na maayos. May nagsabi nga ba't hindi na lang ibigay sa mga local government yung project na yan? Kasi sila mismo, hindi sila papayag na bahain yung lugar nila. Hindi rin. Kasi nga naman, kung kontraktor, pakialam ba nila sa lugar? May concern din kasi yan eh. Sa bagay, gano'n rin talaga alam mo, yun. Palerista, sa totoo lang yung culture of corruption dito sa ating bansa ay talagang malalim na. Ultimong mga barangay officials, no, meron lang tinatanggap ng mga SOPs yan. Sa totoo lang, wag na tayo magbuluhan tayo dito. Totoo naman. So kahit idalin pa sa LGUs yung pondo na yan, palagi ko magkakaroon pa rin ng corruption. At saka strategically kasi, sa mga LGU, syempre may kanya-kanyang interest din yan eh. So magtatayo ka dyan, halimbawa ng dike, kasi may malapit sa isang negosyo o lugar. Yung kabilang city, nakatabi, magtatayo ng dike sa kabilang side. So hindi magtutugma. Kaya kailangan sa national din siya. Hindi basta siya pero sa totoo lang, nakita ko itsura ni PBBM kanina, ini-interview nung reporter. Nakakaawa itsura niya, parang tumanda na 3 taon eh. Parang stress. Oo, di ba? Yung polo niya, na ano lang ng mic yung damit niya. Parang hindi na naayos. Sa sobrang bait Diba? ni PBBM, yung ganung gumamit siya ng salita na I am not disappointed, I am angry, very angry. Talagang totoo yun. No? Kumbaga, i-multiply mo by 10 yung galit na yon. Kasi kung gumamit ng salita yan, hindi masyadong Ang gusto niya masakit. Ang gusto niya bago matapos itong kanyang administrasyon may mapanagot. So sana bilisan yung proseso. Ang problema niyan, kapag may nakulong, masikip na yung kulungan natin. Marami yan. Idali sa dahig, baluwag diba? pa. Marami yan. Karamihan pa dyan, VIP, malamang pag nakulong. Siyempre, congressman, senador. Pwede ko isa-isahin kung sino dapat makulong. Sige. Yung politiko, yung funder o yung proponent ng project, yung contractor, yung owner niya, yung DPWH officials na involved sa mga proyekto, yung inspector, yung mga engineers, no? Yung auditors na nag-audit niyan. Correct. At including yung mga dummies, no? Yung mga nagpapagamit na dummies, no? Ginagamit yan ng mga politiko or ng mga contractor, no? Para may sukatuparan ang kanilang kawalanghyan. Contractor na rin. Number two. Karamihan, ang kawawa dito yung mga malalayong probinsya, yung mga remote areas. Kasi, di mo nakikita. Hindi alam ng mga residente, nag-i-exist pala yung ganyang projects. Wala sila makita, wala nagsusumbong dahil takot na baka birahin ni congressman, birahin ni mayor, birahin ni governor. Kaya malaking tulong yung ginawa ni PBBM na website na isumbong nyo sa Pangulo. Ay, napakalaking tulong. Ilang araw pa lang. 5,000 na kagad yung mga nagsumbong at binabasa po yung Palerista, isa-isa. in fact, si Senator Lacson sa privilege speech niya, kitang-kita doon na ang dami nilang minention na information doon sa website. Correct. Website. Yung kanina, yung pagpunta niya sa Baliwag, yan po i-resulta ng isang reklamo sa salamatpbbm.ph. Diba? Malapakalaking bagay. Napakaganda ng ginawa ni Paul. Kaya yung website na yon, kung na-screenshot nyo o na-scan nyo yung QR code, gamitin po ninyo yun. Magtingin-tingin kayo dyan sa lugar ninyo. Kung may mga proyekto dyan, kahit hindi floodway, kahit hindi flood control, kung may proyekto dyan ng gobyerno na sa tingin nyo, ang tagal-tagal na hindi matapos-tapos, pwede nyo pong isumbong yun. Sumbong sa Pangulo.ph, yan po yung si address Pangulong na pwede nyo Bongbong Marcos puntahan. lang nakagawa niya, nag-open sa taong bayan na pwede sila magsumbong direkta sa Pangulo, wala nang checheboreching dadaanan niyang iba, direkta sa Pangulo. Kaya nalalaman ni President yung mga flood control na mga bogus na tapos na raw, pero wala pa pala kahit isang bakal na nakalagay. Kaya maganda sa ginawa ni PBBM ngayon na malaking tulong talaga sa ating mga kababayan at saludo tayong lahat dyan. Di ba? Ano masasabi nyo dyan sa pinapakitang tapang ni PBBM? Basahin natin yung mga comments. May nag-comment dito. Ayan. Teka, nakakatakot basahin comment. Mga galit din eh. Galit din eh. Tira mo, kay Elena Ilarde. Sige, basahin natin yung kay Elena Ilarde, no? Huwag kayo magbanggit ng senadors, marami ha. Kasi nakakasakit kayo ng damdamin nila. May pinapatamaan kaibigan ko si Elena Ilarde from Hong Kong. Kasi alam niya kung sino. Kasi tingnan mo naman isang senador nga. Panay bida-bida. Siya nga yung head nung siya yung head ng isang agent. Ahensya. Diba siya yung head ng isang ahensya pero kung magyabang-yabang sa Senado, akala mo walang pananagutan. Kaya nga Holocaust talking. Diba? Sarap magbanggit, hindi lang tayo papatawag eh. Baka sama ka sa imbestigahan. Diba? Jane Garcia, sabi niya, evening po sa inyong tatlong handsome. Wow, thank you. Hindi naman masyado. Handsome, cute. Huwag yung kakalimutan. Yung handsome, cute. Sabi
ni Roque Mark. Yan. Bulacan pa lang yan. Hindi pa kasama Pampanga, NCR at marami pang... Ay, tama correct. po. Totoo Tama yan. po. Halatang sa Bulacan, maraming frustrated tayo mga kababayan, no? Talagang matindi Kasi pala ginamit nila yung sitwasyon ng Bulacan na flood prone. Flood prone kasi. Kaya, sige, flood prone tayo. Sige, pasukan natin ng pasukan ng mga flood control. Kaya ang laki ng insert. Ang laki ng insert. Oo, tapos binabaha pa rin. Oh, hindi natapos Diba, yung grabe, bahagi yan. alam mo, sa totoo lang ha, nakakaawa talaga yung mga kababayan natin sa Bulacan. Lalo ko, nakikita ko yan dahil bumibili ako ng bigas dyan, halos araw-araw. Kitang-kita ko, konting ulan lang, nako, traffic na dahil hindi madaanan, lalo yung palabas ng Bukaway, papunta ng expressway. Konting ulan lang ron, nako, traffic. Sus, grabe, sobrang taas ng baha. In fairness, simula nang nabanggit ng presidente sa kanyang zona, no, itong paghabol sa mga bogus na flood control projects, yung mga mayors, kanya-kanyang sikap na sila ngayon. Nakikita ko lately, nagbubungkal ng mga kanal, ng mga estero. Kumbaga, yung effect ng statement ng presidente, maraming nagising, marami na po ang kumikilos ngayon. Sana wag ningas kugon kasi next week, 2 weeks after, wala na, kakalimutan na naman. Oh, yun nga ang ano dyan. Pero sa tingin ko naman dito kay PBBM, seryoso talaga to. So, yun. Yan, tama na. Pwede bago tayo magtapos, so pwede ako magbigay ng message. Sige. Parang editorial. Message ko po to sa mga politiko, DPWH officials, contractors, auditors, engineers na involved sa mga project na to. Hindi ko po sasabihin na mahiya naman kayo katulad na sinabi ni BBM. Ang sasabihin ko po sa inyo, wala po kayong hiya, makakapal po ang mukha nyo. PI ninyong lahat. Ganon. Meron pa nga isa dyan di ba? Pasakit Center. In behalf of mga millions ng Pilipinos na gustong sabihin yan sa mga taong yan, para sa inyo po lahat yun. Di ba meron pa nga dyan sa Pasakit Center, sabi niya, bisyo ko ang magserbisyo. Pero mga kamag-anak ko, tiba-tiba sa proyekto. Wala akong binanggit ha.